Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Kamusta po tayo? Nawa po ay lahat po tayo ay maayos ang ating mga kalagayan. Tunay nga na ang ating Panginoon ay laging tapat at laging mabuti sa ating lahat. At ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa ating pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng mga awit ng may pagpapasalamat at pagpapakita na tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. At sa pamamagitan din po ng mga maikling Bible verses para po sa ating encouragement na makukuha mula sa kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil Ikaw ay patuloy na nagiging tapat sa bawat isa. Dalangin po namin ang iyong patuloy na paggabay sa amin sa lahat po ng aming mapapakinggan ngayong mga oras na to. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakasala na aming nagawa, mga naisip, mga nasabi o maging naramdaman na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Bigyan nyo kami ng kalayaan na ipahayag namin sa inyo ang aming pagpupuri, ang aming pagpapasalamat, at higit sa lahat yung aming pagsamba sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na ang ating Panginoon ay palagi siyang tapat sa kanyang mga pangako. Kahit po may panahon sa buhay natin na minsan iniisip natin na baka hindi na tayo pinapakinggan ng Panginoon or walang nangyayari sa lahat ng ating mga pinapanalangin. Pero ang palagi po nating naririnig ay magpatuloy lang po tayong magtiwala sa Panginoon sapagkat ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago. Ito pong kanyang mga pangakong sinasabi ay talagang tinutupad po niya. Ang kailangan lang po natin ay palaging maniwala sa ating Panginoon, maghintay at maniwala sa Kanya. Tayo po ay magsimula sa patuloy na pagbibigay natin ng awitin sa Panginoon. Tayo po'y umawit. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman aking kapayapaan. Minsan pa po. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman aking kapayapaan. Pangako nyo'y aking panghawakan. Pangako nyo ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghawakan. Amen. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman aking kapayapaan.
man, pangako nyo'y aking panghawakan. Pangako nyo'y aking panghawakan. Pangako nyo ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat. Magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghawakan. Pangako nyo'y tapat. Magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghawakan. Pangako nyo'y aking panghawakan. Pangako nyo'y aking Madalas po, kapag tayo po ay may pinagdadaanan, nakakalimutan natin or maaring natatabunan ng mga alalahanin natin sa buhay, kung ano or kung paano kumikilos yung Panginoon sa buhay natin. Sometimes, iniisip na lang natin na parang baka hindi tayo napapakinggan ng Panginoon. Pero ganun pa man po. Sa kabila ng mga maraming iniisip natin na hindi tayo sigurado na napakinggan ba ng Panginoon yung ating mga panalangin, meron pa rin po tayong pagkakataon na pwede nating balikan kung ano po ang mga ipinahayag ng ating Panginoon patungkol sa mga pangako niya. Ang Biblia po, ang kaniyang mga salita, marami pong punong-puno ng pangako ang ating Panginoon sa kaniyang mga anak, sa atin po. Dapat maniwala tayo sa mga sinasabi ng Panginoon. God's Word is filled with promises from our Creator to provide and deliver. The Bible is the ultimate source for truth, and God is faithful to fulfill all His promises. May mga time po sa buhay natin na marami tayong maraming kinakatakutan na mga mangyayari sa buhay natin in the future. So wala tayong katiyakan kung ano ang maaring maganap sa atin. Kaya tayo ay nagwa-worry, kaya tayo ay natatakot. Pero po, ang sinasabi po ng kanyang mga salita sa Isaiah chapter 41, verse 10, sabi po doon, "Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." So whenever we feel afraid, meron tayong pinagdadaanan, meron tayong mga hindi natin sure kung ano yung mangyayari sa kinabukasan o anumang mga kabigatan na meron tayo, palagi nating alalahanin yung sinabi ng Panginoon ay na sasamahan niya tayo, na iingatan niya tayo, na siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan, na siya ang ating Diyos at hindi tayo dapat na matakot. Kaya po, minsan kailangan din nating i-remind sa sarili natin na there are promises in the Bible na sinabi ng Panginoon para tayo ay hindi maka-feel or makaramdam na tayo ay pinabayaan ng Panginoon. Sa Deuteronomy chapter 31 verse 8, sinabi rin po doon na si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob.
Sa mga panahong ito, syempre sa paligid natin maraming mga negatibo ang napapakinggan natin, nakikita, nababasa, araw-araw po. Marami pong mga bagay sa paligid natin yung nakakapagbigay sa atin ng alalahanin, nakakapagbigay sa atin ng takot or minsan nanghihina po yung loob natin dahil sa dami ng mga nararanasan nating mga pagsubok sa buhay. Pero uulitin po natin na si Yahweh mismo or si God ang nagsabi na siya ang mangunguna sa atin. Sasamahan niya tayo kaya huwag tayong matakot. Yes, merong mga bagay sa paligid natin na pwedeng maging dahilan bakit tayo magkakaroon ng fear or ng worries. Pero let's not worry about anything dahil pinangako ng Panginoon. Masarap malaman na ang Panginoon natin ay nagke-care sa atin at siya ay nagsabing hindi niya tayo iiwanan at hindi niya tayo papabayaan. Bagkus, siya po ay sasama sa atin. And may mga panahon naman po na mafe-feel natin na parang sobrang pagod na tayo. Lalo na po sa mga magulang natin na nagtatrabaho para sa pamilya or mga mahal natin sa buhay, nakakaramdam sila ng pagod. Pwedeng physical na pagod or sa emosyon, maraming iniisip, hindi na alam kung anong uunahing gawin or isipin. Pero maganda yung sinasabi ng Biblia sa aklat ng Mateo. Sabi po doon sa Mateo chapter 11 verses 28 to 29, sabi po doon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So, hindi tayo papabayaan ng Panginoon na mapagod ng husto. Sinasabi niya na tayo ay lumapit sa Kanya kasi sa Kanya natin matatagpuan yung complete na kapahingahan na kapag tayo ay nananalangin, kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, nakakaramdam po tayo ng relief na parang ibinibigay natin sa ating Panginoon yung lahat ng mga pinagdadaan natin, lahat ng mabibigat na suliranin, pagsubok, or kapaguran sa buhay natin, ibigay natin yun sa Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Panginoon sapagkat tapat yung kaniyang mga sinabi, yung kaniyang pangako na hindi niya tayo hahayaan na mabigatan. Kung hindi, tutulungan niya pa tayong pasanin. Sabi niya, di ba? Kayong lahat na nahihirapan. So lahat tayo na may pinagdadaanan, mahirap na ginagawa natin sa buhay, napapagod na tayo, lubhang nabibigatan sa ating mga pasanin, lumapit tayo sa Panginoon. At siya ang bahala sa ating magbigay ng kapahingahan. Talagang ang Panginoong Jesus, ang ating Diyos, ay mahal niya tayong sobra. Kaya gagawin niya ang lahat para maiparamdam sa atin yung kanyang pagmamahal. So, kagaya din po ng maraming mga tao na very familiar na sa kanila yung verse ng Jeremiah 29:11 na yung verse na yun na nagsasabi na alam ng Panginoon ang ating future. Sabi nga niya, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to give you hope and the future, or plans to prosper you and not to harm you. Talagang kasaganaan ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Alam niya na kung ano yung plano niya para sa atin. Kaya kahit po sobrang paulit-ulit na minsan yung nararanasan natin, maraming problema. Yes, totoo po lahat yun. Kasi hanggat nandito tayo sa mundo, lahat ng mga pagsubok ay dadaanan po natin yun. Ang kailangan lang po natin palagi ay maniwala, makinig, at manampalataya tayo sa Panginoon na hindi niya tayo papabayaan. Kaya nga po, sabi dun sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8, sabi po doon, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan
upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Talagang ang sarap sa pakiramdam na ang Panginoon ang magbibigay ng kasaganaan sa atin. Maaring karamihan sa atin or may ilan sa atin or maaring marami ang nakakaranas ng kakulangan. Lalo na po ngayon na marami po ang hirap dahil walang trabaho, walang napapasukan, walang kinikita dahil sa pandemic, nahinto ang maraming mga businesses, nahinto ang marami sa kanilang mga trabaho, kaya marami po ang nahihirapan at umaasa sa ibibigay na ayuda ng government or ng mga ilang mga may mabubuting mga puso na talagang tumutulong po sila. Pero sa atin po na nakakaramdam na parang wala ng pag-asa, sinabi ng Biblia na mamagagawa ng Diyos na pasaganain tayo sa lahat ng bagay. Ang lagi lang naman pong susi dito ay talagang makinig sa Panginoon, manampalataya sa Kanya at sundin natin yung Kanyang mga salita. Na kapag yun ay nakita ng Panginoon at sincere tayo sa pagsunod sa Kanyang kalooban, sa pagtupad sa Kanyang mga salita, talagang ibibigay niya sa atin yung kasaganaan na yun. Kaya wag po tayong magsawa na maniwala sa Panginoon at sumunod sa Kanyang mga salita. And also, ang provision ng Panginoon, araw-araw po ay bago. Araw-araw po ay hindi po natatapos dahil mayaman ang ating Panginoon. Sabi nga po sa Philippians chapter 4 verse 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So talagang ang Lord, His glorious riches, yun po yung magbibigay sa atin ng lahat ng mga pangangailangan. Hindi niya tayo hahayaan na maghirap, magutom. Kung may panahon minsan sa ibang mga tao na nakakaranas nito, maaring sinusubok ng Panginoon yung kanilang pananampalataya. Pero tapat ang Diyos, mayaman ang ating Panginoon at siya ang nagpo-provide. Sabi nga, di ba, the Lord, our God, provides everything na kailangan natin, all our needs, every day. Tapat ang Panginoon na nagpo-provide ng mga pangailangan sa pagkain man yan, sa tirahan, sa mga ibang mga pangailangan. Kung mapapansin niyo po, 'di ba? May mga panahon na lumipas na kapag binabalikan natin kung gaano natin na pagtagumpayan yung mga panahon na yun, talagang nakakatuwa sa puso at masasabi mo talaga na salamat sa Panginoon dahil siya ang nag-provide ng mga pangangailangan na yun. And isa sa mga favorite verses ko noon nung bata-bata pa ako, sa sinasabi ng sa Psalm chapter 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Lagi pong merong pagsunod sa Panginoon na titingnan ng Lord yung ating puso. At kapag nakita niya na ang ating puso ay tapat, wagas na sumasampalataya at naniniwala at sumusunod sa kanyang mga kautusan or sa kanyang kasulatan, sa Biblia, talagang ipinagkakaloob niya yung mga desire ng ating mga puso. And whenever we feel that tayo ay nanghihina, may time na, kagaya ng sinabi ko kanina, 'di ba? Parang marami sa atin ang nanghihina na, hindi lang physically, emotionally mas maraming dumadaan sa iba't ibang depression, sadness sa buhay. Talagang maraming mga malalim ang iniisip kung paano na ang kinabukasan, kung paano na ang mangyayari sa susunod na mga panahon habang hindi pa natatapos ang pandemic. Talagang nakakapanghina po yun. Pero sabi nga, di ba, I can do all things through Christ who gives me strength. Yun ay makikita po sa Philippians chapter 4 verse 13 na magagawa ko ang lahat sapagkat si Jesus, sa pamamagitan ni Jesus na siyang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Tunay nga na ang Panginoon,
hindi man natin napapansin everyday or hindi man natin na kikita araw-araw yung kanyang pagkilos, pero sa katotohanan po, ang ating Panginoon ay kumikilos. Ang ating Panginoon ay gumagalaw sa buhay natin. May ginagawa ang Panginoon. Tayo ay kanyang sinasamahan. Tayo ay kanyang binabago. Tayo ay kanyang binibless everyday. Tayo ay kanyang pinapakitaan ng proteksyon. Pinoprotektahan niya tayo. Lahat ng yon, yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, yung kapayapaan, ibinibigay yun sa atin ng Panginoon. Nawa palagi nating makita yung kagandahan ng mga pangako ng Panginoon mula sa kanyang mga salita. Na talagang ang Biblia, wag natin siyang basta-bastahin. Wag nating kalimutan na balik-balikan yung mga marami pang mga pangako ng Panginoon na sinabi niya sa kanyang mga salita. Wag nating kaligtaan ang pagbabasa ng Biblia sapagkat His word is faithful and His word is the truth. Kaya po, whenever we feel sad or weary or na-frustrated tayo sa buhay, basahin natin ang salita ng Panginoon. Basahin natin yung kanyang mga pangako. And as we read the Bible verses about the promise of God, claim them over your life. Freedom from addiction, deliverance from sin and evil, overcoming depression, good health, healing, marami pong may sakit, being free from fear and anxiety, strength, and many more. Kapag po tayo ay nakakaranas ng maraming mga negatibo sa buhay natin, wala tayong ibang pwedeng gawin kundi magbasa ng mga salita ng Panginoon, manalangin at manampalataya na may kayang gawin ang ating Panginoon sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Tunay nga na hindi niya papabayaan ang kanyang mga anak. Kaya wag po tayong panghinaan ng loob, wag tayong magsawa na maniwala sa ating Panginoon sapagkat ang kayang-kaya ni Jesus na tayo ay pagpalain. Tayo po yung umawit na muli. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobrang pagpapalay, tanggapin na. Halika na, magtiwala sa Kanya. Halika na, magtiwala sa Kanya. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord, salamat po na tunay ngang tapat ka sa iyong mga pangako sa amin. Tunay nga, Panginoon, na hindi nagbabago ang iyong mga salita. Ang iyong mga pangako noon hanggang ngayon, Panginoon, ay pwede naming panghawakan. Marami pong salamat dahil araw-araw, iba-iba, Panginoon, ang iyong mga ibinibigay sa amin ng mga pagpapala. Hindi ka nakakalimot, Panginoon, na kami ay alalahanin sa lahat ng aming mga pangangailangan. Thank you so much, O God, sa lahat ng mga blessings na binibigay mo, kung paano mo kami iniingatan, kung paano mo kami pinoprotektahan,
kung paano mo kami minamahal, Panginoon, at binibigyan ng kalakasan. Sa inyo nanggagaling ang kapayapaan sapagkat ikaw mismo yung kapayapaan. Kaya salamat, Panginoon, na kahit marami kaming mga pinagdadaanan sa buhay naming lahat, iba-iba, Panginoon, meron kaming katiyakan na ikaw ang sumasama sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na palagi naming maisip, maalala, na ikaw ay kausapin, manalangin kami sa inyo, magtiwala kami sa inyong mga pangako, at lagi naming isama sa aming buong araw yung pagbabasa ng iyong mga salita, yung pagbabasa ng mga pangako mo, upang kahit kami ay may mga pinagdadaanan ay maging malakas ang aming loob sapagkat nababasa namin, makikita namin kung ano ang ipinangako mo, Panginoon. At dahil doon kami ay magiging malakas at magiging magaan ang aming damdamin. Thank you so much, O God, for all the promises you have for us. Nalalaman namin, Panginoon, na tinutupad mo ang mga pangako mo ayon sa iyong tamang panahon. Panginoon, ikaw lamang ang sagot sa aming mga panalangin, kaya't patuloy kaming mananampalataya, maniniwala at dudulog sa inyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng maraming oras upang mag-aral kami ng iyong mga salita. Balikan namin ang iyong magagandang mga sinasabi, ang mga aral, Panginoon, na siyang magiging gabay sa buhay namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalayaan na malaman namin na nandyan ka para sa amin, na ikaw ang sasama sa amin. Papagaanin mo ang mga kabigatan namin. Papagalingin mo ang mga may sakit. Patuloy kami, Panginoon, na lumalapit sa inyo, Panginoon, na nagtitiwala na kaya mong gawin, Panginoon, ng mga hindi namin kaya. Patuloy namin pinagkakatiwala sa inyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na may sakit. Iba-iba, Panginoon, ang pinagdadaanan ng mga tao, ng mga anak mo sa panahon na to, Panginoon. Marami pong may sakit, nagkasakit, at sa ngayon ay mahina, nangangailangan ng lakas, Panginoon. You know them all, Panginoon. Marami po sa amin ang mahina, ang resistensya, mahina ang pangangatawan, mahina ang immune system, Panginoon. Sa panahon ng pandemic, Panginoon, marami pong nagkakasakit, pero naniniwala kami na ikaw lamang, Panginoon, ang dakilang Diyos na manggagamot na siyang magpapagaling sa lahat ng may karamdaman. Kung ano man po ang kanilang mga sakit mula ulo hanggang paa, sa lakaloob-looban ng mga katawan nila, Panginoon, ang bawat isa sa kanila, Panginoon, we claim na ikaw po ang magpapagaling sa kanila because you are our great healer. And we praise you for that, Panginoon. Patuloy pa rin namin pinapagkatiwala sa inyo, Panginoon, ang lahat ng may mga pangangailangan sa pinansyal, pangangailangan sa maayos na future, mga nag-aaral, mga may nagtatrabaho, ang business, Panginoon, ang mga naghahanap buhay, Panginoon. Ikaw ang kailangan nila kapag sila'y nangihina, kailangan nila ng lakas mo. Ikaw, Lord, ang mag-provide ng protection sa kanila sa lahat ng lumalabas, sa lahat ng mga may katungkulan, Panginoon, na ginagampanan sa mga trabaho. Ikaw po, Panginoon, ang mag-protect sa kanila, magbigay ng lakas, magbigay ng karunungan, Panginoon. Sa lahat ng mga senior citizens, sa mga kabataan, sa mga bata, sa mga nagdadalang tao, Panginoon. Palakasin mo po ang bawat isa sa kanila, ang lahat ng may pinagdadaanan sa kanilang mga kaisipan na maraming mga hinihintay, Panginoon, na sagot sa mga panalangin nila. Ikaw po, Panginoon, ang tumugon sa lahat ng ito ayon sa iyong tamang panahon, sa iyong kalooban, Panginoon. Patuloy pa rin namin na isinasama sa aming panalangin ang aming bayan. Patuloy mo po, Panginoon, na pangunahan ang aming mga leaders, ang aming presidente, ang vice president, ang lahat ng membro ng gabinete, ang lahat ng membro ng Senado, ng Kongreso, mula sa mga gobernador, vice governor, mayor, vice mayor, lahat ng konsehala hanggang sa pinakamaliit na unit ng pamahalaan, ang barangay, ang lahat ng namumuno, Panginoon, sa aming pamahalaan. Pagkalooban mo po sila ng karunungan, ng pagkatakot sa inyo, ng malilinis na puso at maayos na motibo para sa kanilang paglilingkod, ng may katapatan at kabutihan para sa bayan, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng tamang kaisipan na
maiayos ang kanilang mga posisyon, kung ano man po ang kanilang mga plano, kung ano po yung kanilang ginagawa, maging tapat sila, Panginoon. Ikaw po ang maggabay sa kanilang lahat. Sa lahat ng mga plano na iniisip nila, nawa ang mga planong yun ay galing sa inyo, Panginoon. Unite them, O God. Kahit po magkakaiba ang kanilang mga layunin, ang kanilang mga pinaniniwalaan, Lord, unite them. Kagaya din ng hinihiling namin sa aming mga mamamayang Pilipino, kaming lahat, Panginoon, na kahit may iba-iba kaming mga pinaniniwalaan, unite us, O God, kung ano po yung tama, kung ano po yung karapat-dapat. Ikaw po ang nakakaalam nito, Panginoon, kaya sa inyo po namin yun pinagkakatiwala. Protect us all, Panginoon, ang aming mga health workers. Salamat po sa kanilang kasipagan, sa mga asikaso, sa pagbabakuna. Panginoon, gabayan mo po ang lahat sa kanila. At ang supply ng aming mga vaccines ay laging sumapat, Panginoon, upang ang marami pa namin mga kababayan ay talagang makaranas pa rin ng pagpapabakuna, Panginoon. Alisin mo po yung mga takot sa aming mga puso na talagang kami po ay umabot dun sa point na magdedesisyon na kami po ay magpa-vaccine. Nawa, Panginoon, ay maging tama palagi ang paggawa nito upang maging ligtas ang mga tao. Gayon din, Panginoon, we also remember our iba pang mga karating bansa, Panginoon, yung mga may problema ang pinagdadaanan, may mga giyera, Panginoon, ayusin mo po ang kanilang mga sitwasyon sa mga panahon na to, sa maraming bansa na may mga sakit, na maraming namamatay, Lord. Please have mercy, Panginoon. Hindi lamang po sa aming bayan, marami pa po, Panginoon, ang mas hirap po sa amin. Tulungan niyo po sila at patuloy na nawa kaming lahat ay makita namin ang kapangyarihan mo. Makinig na kami, Panginoon, sa inyo. Makita mo, Panginoon, na ang mga puso, ang puso ng lahat ng tao sa buong mundo ay susunod sa inyo, Panginoon. Nakikilalanin ka bilang Diyos na makapangyarihan, na walang kahit sino ang pwedeng pumantay sa inyo, Panginoon. Patuloy din namin na pinapanalangin ang aming mga puso, ang aming pananampalataya ay hindi bumaligtad, Panginoon. Kaming lahat na patuloy pa rin magtitiwala, mananampalataya sa iisang Diyos na banal, na makapangyarihan, at ikaw lang yon, Panginoong Jesus. Na palagi kaming mananalangin sa inyong pangalan, na lagi kaming susunod sa iyong mga salita. Ang iyong mga salita na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon ay ganun pa rin. Kapag sinabi mong kasalanan, kasalanan yon. Kung sinabi mong mali, mali. Huwag kami, Panginoon, tumingin sa mga iba na nababago or nababaluktot ang iyong mga salita. Banal ka, Panginoon, kaya't ang iyong mga salita ay banal din, na dapat namin igalang, na dapat namin sundin, Panginoon. Protect our hearts, O God, please. Nawa ay ma-strengthen pa po ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Sa panahon ngayon, marami po ang lumalabas na mga false preachers. Lord, tulungan mo kami na makita namin ang katotohanan mula mismo sa iyong mga salita, Panginoon. Help us to have more time to read and study your word, Panginoon. Upang hindi kami magkakamali, upang hindi kami maliligaw, O Diyos. Marami pong salamat dahil ikaw po ang patuloy na gagabay sa amin, Panginoon. Iingatan mo po ang aming mga mahal sa buhay. Patuloy na ipoprovide mo ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. And you will protect us all from any sickness, Panginoon. At ikaw yung magpapagaling sa lahat ng mga may sakit. Patuloy po namin na kinukumit sa inyo ang lahat, Panginoon. We glorify your name, O God. We praise you because you are our God who is faithful, who is just. Ikaw, Panginoon, yung aming Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Kaya, Panginoon, hayaan mo na ang aming mga sarili ay laging sumunod sa inyo, Panginoon. Dahil sa sobrang laki ng pagmamahal mo sa amin, ng lawak ng pagpapatawad mo, Panginoon, nawa ay palagi naming maalala yun, Panginoon, na sumunod kami palagi sa inyo. Na matuto kaming
tuparin ang iyong mga salita. Maraming salamat po sapagkat tapat ka, O Diyos, sa iyong mga pangako. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayo na magsama-sama muli sa darating na next Wednesday pa rin sa ating pong online prayer time and Bible reading or devotional. Tunay nga na ang ating Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako, kaya wag po tayong magsawang maniwala sa kanya. Marami pong salamat. Ingat po kayong lahat. God bless po sa bawat isa.